Hello guys, magandang hapon. Guys, habang hinihintay natin sila ni Mrs. na makauwi, mag-chill ride muna tayo guys. Ikot-ikot lang muna tayo dito sa Diversion Road papunta Bakong, tapos ikot tayo ng Valencia. Pasensya kayo guys kasi yan lang ako nakapag-vlog, gabi na kasi kakauwi lang natin galing sa trabaho guys. Yan, habang hinihintay natin sila ni Mrs. na makauwi kasi may tournament ng chess. Do malapit na siguro yung matapos ngayon guys, yung tournament nila guys. And habang hinihintay natin sila, mag-ikot-ikot lang muna tayo guys, mag-chill ride lang muna tayo guys. So bago yun guys, magpapagas muna tayo and hanap lang muna tayo ng gas station na malapit guys. So gamit nga pala natin ngayon guys si RR150 guys. Ito yung bagong motor natin guys. Ito yung kapalit ni MIUI 125S. Since nung dati guys, hindi naman ako masyadong nakapag-vlog doon sa ating MIUI guys, yung ating scooter. So baka dito sa ating Raider 150, dito tayo makapag-vlog. Si bihira lang din naman ako makapag-rides dati guys kasi busy kasi sa trabaho guys. And ngayon try ko ulit na makapag-moto vlog tayo guys. So sa ngayon habang kasi medyo ano na rin naman guys, medyo gumagabi na rin guys. So anong oras na ngayon? Alas 6 na. So dito na lang muna tayo sa Diversion Road, mag-iikot-ikot. So ayun guys, nakalimutan ko nga palang dalhin yung gloves ko guys. So wala tayong gloves ngayon. And kasi chill ride lang naman tayo guys. So takbo lang tayong 50 or 60. Hindi na yun masyadong malakas guys. So ikot-ikot lang muna tayo dito guys. First time ko ngayong makapag-vlog guys gamit ang ating Raider. Nga pala guys, yung Raider nga pala natin guys is, yung pangalan ng ating Raider is si RR150. So yun nga guys, shoutout nga pala sa may-ari nitong ating Raider 150. And shoutout po sa inyo sir, ma'am sirs, and thank you po dahil pumayag po kayo na magpalit tayo ng motor na walang dagdag na bayad. And maraming salamat po. And sa kasama ko nga pala sa trabaho, meron siyang meron siyang page guys, pero wala pa siyang account sa YouTube. Ang sa kanya lang ngayon is Facebook page lang. And ang pangalan ng Facebook page niya guys is Isda ni Kuya. So yun kasi yung content niya guys, patungkol doon sa mga wait lang guys, papagas lang muna tayo guys. So since merong gasolinahan dito guys, pagas muna tayo dito. Si 2 bars lang yung gasolina natin. And ayan, nag-blink-blink na guys. So papagas muna tayo guys. Yun. Okay guys, pagas muna tayo guys. Magkano na litro guys? Mahal na pala yung litro ng gasolina ngayon, 79 na. Sabi kapla guys, yung lagayan ng ating guys, 100 ma'am. Unleaded na. Sabi kataas masiginin ko 79 na. Mubalik na po niya atong parehitong sa pandemic Cinta kapen lagi. Oo. Dito barato-barato gamay dito. Layo suludlon mo gud pod. Tuloyon.
Oh, gani oh. Naman siya kuan. Na maobligar na lang gyud pod og pagas. So yun guys, sabi ni ma'am, walang kompetensya yung gas station dito. Kaya makakapag-presyo talaga siya sa ano niya na gasolina. So, yun guys. Asa na ba tayo? Ano ba yung topic natin kanina guys? Wait lang. Ano yung topic natin kanina? Wait lang ito muna ako dito. Meron lang akong kukunin saglit sa bag. Okay guys, so continue tayo guys. Yun nga pala guys, yun kasi yung content niya guys, kung paano mag-breed ng mga klase-klaseng isda. At saka meron din siyang ibang binibreed, hindi lang isda kundi meron ding mga iba't ibang hayop guys, kagaya ng rabbit, manok, ganyan. So shout out kay shout out kay isda ni Kuya. So kasamahan ko yun sa trabaho guys, and kung gusto nyo makakita ng mga iba't ibang klaseng mga isda guys, puntahan nyo lang yung page ni isda ni Kuya. So yan guys. Kaya pala ako tumigil kanina guys, kasi nagpagas pa tayo, and kasi yung gas natin kanina is 1 bar na lang, nagbi-blink-blink, baka abutan tayo ng baka magtulak tayo dito sa daan. Kasi medyo malayo din yung kasunod na gas station guys. So isa pa palang dahilan kung bakit ako minto kanina is tiningnan ko yung cellphone ko kung baka tumawag na si Mrs. And di pa naman siya nag-contact sa akin. So siguro nasa mga alas 8 na yung dating nila guys, kasi katulad nung dati medyo malayo-layo rin yung lalaruan nila ng chess guys. Mga nasa 1.5 oras ata yung biyahe papunta doon guys. Habang hinintay natin sila na tumawag, ikot-ikot lang muna tayo. So ito nga pala yung diversion road dito guys. Ito yung diversion road papuntang from Bacong to Dumaguete. So yung mga ibang sasakyan na malapit-lapit lang dito sa area ng diversion road, so hindi na sila iikot doon sa national highway. So ito yung diversion road dito is marami ring mga sasakyan na dumadaan, and mas malapit rin kasi dito guys pag kunwari pupunta ka ng Dumaguete, tapos pag doon ka dumaan sa National Road, masyadong matraffic doon. So yung iba dito na lang iikot sa diversion road. Yung scooter natin dati guys, hindi ako masyadong nakapag-video nun guys. Hindi ako masyadong nakagawa ng vlog guys, kasi yun kasi yung gamit ni Mrs. na atid sundo sa eskwela. So hindi ako nakapag nun guys. Hindi ako nakapag vlog, nakapag moto vlog. So ngayon, since si RR na yung gamit natin na motor, nagpaalam ako kay Mrs. na ako na lang muna ang gagamit sa motor para kahit pa paano makagawa tayo ng pang upload natin sa YouTube guys. Meron na rin kasing ibang motor na ginagamit si Mrs. Yung motor kasi ng amo niya guys is pinahiram sa amin, and
Yun lang mula yung ginagamit ni Mrs. na paghatid sundo sa kay kuya na papunta sa eskwelahan. So yun guys, kaya nung nagpalit kami ng motor ni sir, tapos hindi pa niya kabisado yung pagdadrive ng manual ng may clutch. So nagpaalam lang muna ako sa kanya na ako na lang muna yung gagamit nitong motor para kahit paano ay makagawa ko ng vlog pang upload natin sa YouTube channel natin. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin guys, ako nga pala si Vance Motovlog. And kung nakita nyo itong video na ito guys, huwag nyo naman po kalimutan na pindutin yung like button and yung subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell para kung sakaling makapag-upload tayo ng mga video ma-notify po kayo. And sana po magustuhan nyo itong ating YouTube channel guys. So kahit isang like lang guys, malaking tulong na po yun sa aking YouTube channel. And subscribe lang guys, kahit hindi na yung like, basta makapag-subscribe lang kayo guys, napakalaking tulong na po yun sa aking YouTube channel guys. Alright, so nga pala guys, nagpagawa nga pala ako ng sticker guys. Yung logo ko kasi guys is nakapixelize guys, kasi kinuha ko lang naman ito sa guys, Google yung video ng ating logo. And kung pumunta ako doon sa pinagawan ko ng sticker, sabi nila gagawa daw sila ng panibagong logo natin guys. And since hindi pumasok yung gumawa ng ating logo, so sabi nung may-ari is baka this coming Tuesday pa daw natin makikita yung ating bagong logo guys. So sa ngayon, ito lang muna ang logo natin na ginawa ko lang ito sa yung logo natin, kinuha ko lang ito sa Google at ako lang yung gumawa nito guys. And pag pinagawan ko kasi ito ng sticker guys, medyo yung background niya kasi guys, hindi ko kasi masyadong naayos yung pagkagawa ng background. And pagka ito pinagawa natin ng sticker guys, pangit daw yung resulta. So sabi nila, gagawa na lang daw sila ng panibagong logo ko guys. Sinabihan ko na rin si sir na yung mas maganda na logo and yung sana yung astig na logo yung magawa nila guys. Sabi ni sir, meron din naman raw tayong pagpipilian na mga logo. So baka 2 or 3 logo yung gagawin nila guys. So meron tayong pagpipilian na kung ano yung magustuhan natin na logo guys. Right, so sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel guys. And nga pala guys, pasensya na po kayo sa aking boses, putol-putol guys, kasi hindi naman po kasi ako pure na Tagalog. Cebuano po kasi ako guys, and kailangan ko rin din naman na mag-Tagalog guys dito sa aking channel, kasi yung ibang subscriber kasi natin guys is mga Tagalog. So pag ako ay nagbibisaya or nagsisibuano, so yung ibang subscriber natin ay hindi makakaintindi sa salita natin guys. Pero sa ibang subscriber natin guys na taga rito lang din sa amin, mga Cebuano or Bisaya, so nakakaintindi sila guys. Gaya nung dati, gumawa ako ng content doon sa yung trabaho ko. Merong nagko-comment doon na dapat magtagalog na rin daw ako para yung mga kababayan natin na hindi nakakaintindi ng Bisaya, intindi sila sa atin guys. So kahit na putol-putol yung pagtatagalog natin is pipilitin pa rin natin na makapagtagalog guys, para kahit paano maintindihan tayo ng ating ibang mga kababayan na kasi iba-iba kasi yung lengguwahe natin dito sa Pilipinas guys. Meron basta iba-ibang mga
Hindi naman lahat dito Bisaya, Cebuano. Kaya yung pinaka ano natin na language guys is yung Tagalog na lang, para kahit anong lingwahe mo magkakaintindihan tayo, di ba? So, pasensya na kayo guys kasi tawag dito. Pasensya na kayo guys kasi yung Tagalog ko ina-ensayo ko pa. So, hindi naman kasi ako laging nagsasalita ng Tagalog dito lang naman sa content natin guys. So, sana maunawaan niyo po ako. So, yun guys. Nga pala guys, yung channel natin guys na Vans Motovlog, sana soon makagawa tayo ng moto adventure. Punta tayo sa mga tourist spot dito sa Negros, and kung darating ang panahon, hindi lang dito sa Negros yung mapupuntahan natin na mga lugar. Sana abot din tayo sa ibang lugar pag nabigyan tayo ng pagkakataon na pagka magkaroon tayo ng budget guys, or kahit mabigyan tayo ng biyaya ni YouTube, so yun yung gagamitin natin na funding pag nagmo-motovlog tayo guys. Balik na tayo ng Valencia guys. Ito nga pala guys, ito nga pala yung alternate road na ginawa nila guys, kasi yung tulay doon sa kabilang daan guys, yung pinakadaan talaga papuntang Valencia ay inaayos na po. So yung dating tulay po doon is steel bridge po siya. So ginawa po nilang yung talagang concrete na tulay na po talaga. So kaya hindi pa po pwedeng madaanan doon, kaya dito lang po muna nila nilagay yung alternate road. So since yung daan na ito guys is papunta ring Valencia, so dito na lang nila pinadaan yung mga motorista, tapos doon sa kabila ay sinarado lang muna nila. So pero kung gusto mong madali yung pagbibiyahe mo guys papuntang Valencia, so doon talaga yung mas magandang daanan para para mas madali ka makakapunta sa Valencia. Kasi dito iikot ka pa kasi guys. Iikot ka dito tapos balik ka na naman doon sa pinaka main road na papuntang kuan. So yun mahirap guys. Napaka ng ilaw na yung motor na sinusundan natin guys. Sakit sa mata. So shoutout sa iyo sir, ma'am. Napakasakit po ng ilaw nyo sa likod. Pagkakaalam ko guys, bawal naman ata siguro yung ganun na ilaw guys, di ba? Kasi pagkakaalam ko yung aprobado na ilaw is yellow, red, saka puti lang naman guys, di ba? Hindi naman sa ako guys, pero para sa akin lang para iwas na rin guys, iwas huli na rin guys. So dapat susunod na lang tayo sa So dapat ko para iwas huli guys, sumunod na lang pa tayo sa kung ano yung aprobado sa kanila na mga ilaw guys, di ba? Gaya to sa akin guys, naka-LED yung ilaw ni RR pero puti. So I think aprobado naman po ito sa kanila, kasi yung mga bagong generation na motor ngayon kagaya nitong sinusundan natin, naka-LED na po kasi yan guys. So puti na po yung ilaw niyan, and kagaya sa atin puti rin po yung ilaw. So I think guys, aprobado naman siguro ito sa kanila guys. Yan, kadalasan na kasi sa mga motor ngayon puti na po yung ilaw. Like kagaya nitong click na sinusundan natin.
So puti na po yung ginagamit nila na ilaw. So pera lang sa mga ganong ilaw, iwan ko lang. Para sa akin, kahit yung standard lang siguro na ilaw, okay na rin sa akin yun eh. Kaso nga lang, pagka standard kasi na ilaw guys, pagka ganitong gabi na ka na biyahe, tapos hindi naka-battery drive yung ilaw mo guys, hindi kagaya nitong ito kasi sa reader natin na-customize na kasi ito ni sir, yung dating may-ari. Napalitan niya napalitan na niya ng busina, tapos yung ilaw sa harap. Pero sa iba, yung ibang parts dito guys, wala naman siyang masyadong napalitan guys. So stock lang siya lahat. Sa makina, okay naman yung makina pagkakuha ko. And so yun lang guys. So malapit na tayo sa Valencia guys. And dito na lang siguro natin hintayin sila Mrs. at saka si Kuya. Kasi gabi na rin guys, and hindi na rin tayo pwede mag-ikot-ikot guys kasi kailangan na rin nating magpahinga ngayon kasi galing tayo trabaho, and bukas baka sakaling bukas makakapag motovlog din ako guys. So maybe bukas ng hapon, kasi bukas ng umaga pupunta kami doon sa school ni Kuya kasi kailangan namin na magpintura doon sa classroom nila guys. Hindi rin naman kasi afford ng teacher na siya lang yung sasahod doon sa magsasahod sa pintor. So imbis na yung ipinangsahod niya sa pintor, bilhin lang namin ng pangmerienda. So kami na lang yung mga parents yung magpipintura doon sa eskwelahan, sa classroom nila guys. Right? So alright, so nandito na tayo guys. Pasensya na kayo guys kasi putol-putol yung pagsasalita ko guys. Maybe baka balang araw guys, maasa ko na yung pagiging pagtatagalog ko guys. Balang araw maasa ko na yung pagtatagalog ko guys. So ngayon pasensya lang muna kayo kasi yung Tagalog natin is parang lang, at least nakakapag-Tagalog rin naman tayo guys. So ikot muna tayo sa kabila guys. Diyan kasi yung nila guys, yung eskwela, yung sa Central School, diyan kasi sila dinadrop nung bus na sinasakyan nila. So habang wala pa sila, ikot muna tayo dito sa plaza guys. Right? Since malapit na kasi yung pista dito guys, kaya ayan, maraming dito, mga bulaklak. So yan yung yung mga bulaklak dito guys. Hanggang October sila dito guys. Saka yung ibang mga paninda doon guys, meron ding carnival hanggang October. Yung carnival hanggang November ata sila. I think hanggang November. So yan nga, meron nagsusumba dito. Pagka weekends kasi guys, marami kasing tao dito sa Valencia guys. Dinadayo kasi ito ng mga tao guys kapagka weekends. Kasi meron kasi ditong magandang kainan, yung tinatawag nila na sibaan. So yan yun guys, yan yung sibaan na tinatawag nila guys. Diyan kasi kumakain yung iba kapag weekends. So maybe baka pagdating lang ni Mrs., baka diyan na lang din siguro kami kakain. Kasi para pag uwi sa bahay, direkta na pahinga. Dati kasi guys, kapag may tournament si Kuya, ay pagdating nila dito guys, dyan na lang kami kumakain sa sibaan. Kasi meron din namang budget meal dyan na pagkain. Merong only rice, tapos isang chicken. So goods na rin po yun sa panghapunan guys, di ba? So kaysa
Ako, limbawa ako galing sa trabaho, si Mrs. at saka yung anak namin guys galing dun sa tournament, puros pagod. Pag-uwi sa bahay, mag-ano pa ng maghahanda pa ng pagkain. So wala na, late na kami makakapag dinner. So dito na lang kami kumakain kapag weekends guys, diba? So yan, dito po yung Central School ng Valencia guys. So ikot na naman ako doon sa kabila, tapos doon ko na po tatapusin yung vlog natin guys. Alright. Alright guys, so dito na po ako guys. Dito ko na po tatapusin yung vlog natin guys. Sana sa next content guys ay medyo maganda-ganda na po yung boses natin guys. And promise ko po sa inyo ay sasanayan ko po itong pagtatagalog ko para pag nagba-vlog ako is medyo ano na rin po yung diretso-diretso na rin po yung pagtatagalog ko guys. So yun lang muna sa ngayon guys. And maraming salamat, and sana nagustuhan niyo po yung ano natin guys, yung inikutan natin guys. So sa susunod guys, medyo malayo-layo rin pong pupuntahan natin guys, yung mga may mga magagandang view yung pupuntahan natin guys. So sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel guys. At sana i-like nyo po ito, and maraming salamat guys. Dito po ako tatabi sa R3 guys, merong R3 dito guys. Dito ako tatabi guys. You know, R3 oh. GTR R3. Sana all naka R3. Malay natin balang araw. So yun guys, maraming salamat guys, and ride safe always. Thank you.